niyan, yung tayong ibibigay mong welcome sa kanya, for the whole presentation, dala-dala niya yon. Kaya mas, imbis na simpleng presentation lang ikakandak, mas lumulupit. Okay? Okay. 1 milyon. Wait! 2 milyon. Wait! Wait! 3 milyon. Wait! 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 At milyon-milyon palakpak. Palakpakan Pinchi natin. Godobe. Palakpakan natin. Palakpakan natin si Nino ng ano. Halak ay ano. Ilik ay ano ba? Ilik, halak, isa. Yan, palakpakan natin ang ating masipas na NDE. Yun ang gusto ko talagang networker na networker, no? So, I'll be sharing, wala na akong masyadong idudugtong sa sinabi niya. Ang isa lang ang totoo doon, mapagmahal lang ako na asawa. Ginagawa ko yun kasi may binubuhay. Ay, grabe! So, ang topic natin is already 7 p.m. and training habit. Maikli lang to kasi alam ko, nakikita ko kung saan na napupunta yung mga distributors natin. Ayan, mga nanonood sa live. And Sir Hardy, yan, ikaw na bahalang pakalat sa GC. Yes. Kahit sa dating company mo, send mo na rin. Kasi para hindi madamot sa'yo pagdating sa training eh. Hindi tayo yung tulad ng kumpanya na sensitive. Yes, tama. Hindi. Kumbaga, kung ang goal natin tumulong, huwag natin gawing kompetensya ang pagtulong. Hindi dapat siya yung dapat pinag-aaway. Pareho lang kayong tumutulong eh. So, let's do this para sa mga sino gusto maging magaling na speaker. Yes! Yes! Sana, hindi na, perfect na eh. Hindi mo pa-feel, hindi mo pa-feel. Pero isa lang trivia sa ganitong klaseng industry, mas unang nakikilala yung marunong magsalita. Ang daming top earner hindi mo nakikilala kasi hindi naman lumalabas, hindi mo naririnig. Tandaan mo, nasa business of advertising tayo. Parang ganito, lahat yan balot. Yes. Pero kung sino yung mas magandang sumigaw ng balot, so hindi ko bibili, di ba? So, importante na marunong kang i-expose yung business mo. So, isa lang ito sa mga special training. Dapat nga meron tayong workshop para dito. Kaya lang, ang daming nangyari. Yung mga dapat atin ng training, hinabol yung power of 2. Yes. So ito, ginawa natin ito para sa mga sa center, sa mga table to, para ma-present mo ng maayos. Paano nga ba magsimula? Tandaan nyo, ano yung greatest fear nyo pala? Kung tatandaan nyo, ano yung pinakakinatatakutan mo? Sir, Mentor Kenji. Yung pinakatakutan ko. Bukod sa asawa, alam natin lahat yan. Bukod sa bali ang kinakatakutan ko yung ano, mawala ako sa mundo na wala akong napatunayan sa para sa pamilya ko. Ay, grabe. Kumbaga, legacy yung, magiging legacy na lang. Yes. Ikaw, mentor. Anong gusto mong legacy? Ay, legacy company din yun ng sapatos eh. Anong gusto mong... Kaya hindi, ano pala yung kinatatakutan mo? Siguro Yung totoo po. Hindi. yung din, parang paras din sa kanya wala din mapatunayan in the near future kasi Tama. ang pinaglalaban kasi natin dito yung future natin. Yes. Yes! Ikaw, Sir Melvin, ano ang kinatatakutan mo? Natatakot ako na walang mangyari sa sarili. Okay lang may mangyari kahit masama, no? May nangyari na. Lilinawin kasi yun ang problema. Si Digatoy, si Digatoy. Umaten kayo na ano, binibitin ko lahat yun. Umaten kayo ng mind reset seminar ko, ay workshop ko. Maayos natin yan. Well, ikaw, bata pa kayo, Ace. Anong... Ano sir, yung hindi ko matupad yung mga pangarap ko. Okay. So, tama yun. Kaya nyo nasasagot yan kasi nandito kayo sa negosyo. Pero pag tanongin nyo sa labas, dalawa ang kinakatakutan nila. Mamatay at magsalita sa harap ng maraming tao. Research na yan ever since na ginawa ang... parang ganito, meron ba sa inyo na ano, yung bata kayo, takot na takot kayong mag-recite kahit alam mo yung sagot mo? Tama. Meron. Alam mo na eh. Yes, tama. Diba? Pero nung naging networker ako, kahit mali yung sagot ko, tataas ako ng kamay para hindi na ako matatawag sa susunod. Tama. Kasi sa network, ako 18 years old ako na involved sa sa network. So 20 na ako ngayon. So it's been 2 years. So when na-realize ko, nung ako kasi, na-realize ko talaga sa network na kung sino yung marunong magsalita, siya yung lumalaking grupo. Sabi ko nga dati na lagi kong favorite na closing, pag wala kang kwento, wala kang kwenta. So pag marami kang kwento na totoo, na hindi fake it till you make it, na experience mo talaga, meron kang kwenta. So dito, tuturuan namin kayo
Kahit wala ka pang kwento, may kwenta yung sinasabi mo dahil yung high impact presentation. Bigyan ko lang kayo ng preview. Nag-start ako ng speaking 2010, nag-professional ako 2015. Noong 2015 na yon, marami nang kumuha sa aking clients. Different clients from Shopping, naging client ko. Shopping, Globe, yun yung mga malalaki kong client. Meralco, nakuha kong client. Tapos, well, before that, may mga company na rin ako na napagtukan. Basta buhay pa naman din sila ngayon at nagkakaroon pa ako ng repeat na talk. Kaya lang ngayon, siyempre, umibos na sila, nag-hello na lang sila. Pero, sobrang lucrative ng public speaking. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo, nung wala pa si Wave, isang talk lang, bayad na yung upa namin sa bahay, bayad sa tubig, ganun siya kalaki. Magkaroon na ako ng 2 talk sa isang buwan, may savings na kami. May savings na ako. So, ganun kaganda. Kaya lang, paano pag in-apply pa yan sa network? Dito kakikita, yung tipong, idol ko tong mentor ko na to, yung mentor ko yung sasalita. Kasi dito hindi pa natin nararamdaman, konti pa lang tayo dito sa main office eh. Pero 3,000 na tayo, yun ang maganda, lumaki tayo nang wala sa opisina. Yes! So dahil lang din sa Team Duplica, kaya dumadami talaga yung mga tao ngayon. At Yes! Alpha! Yes! Yan. Yes! May Team Ablaze na rin! Yes! Blaze! So ang point natin, kailangan, darating yung, abangan nyo yung time, nangyayari na ito, sasalita na si Mentor King. Yun yung favorite ko. Naalala nyo ba yung di ko nasasabihin ko anong company nyo yun, basta may premiere na yung pangalan nila ngayon. Sobra talagang gagaling ng mga speaker doon. Kaya ako sinasabi, kasi thankful ako naging part ako na. No bitterness, sobrang thankfulness, gratefulness lang. Na tipong pag yun na nakita ko humawak ka ng closing, di ba, ibang klase yung marunong mag-present. Pero iba pag magaling yung mag-close. Yung kukwento niya yung buhay niya, yung mga sasakyan niya, yung mga experiences niya, doon ka mababaliw. Ang totoo na kapag, para sa akin, sa experience ko, ang totoo na kapag papiin at nakakapagpa-convince sa tao is yung nagko-close. Kung gaano siya kagaling na speaker. Tama. Tandaan nyo, para magbigyan ng, yung presentation, education lang yan, na-educate mo yung pinipresentan mo, alam na yung business, knowledge. Pero pag nag-talk na yun, nag-close na, ano na yun, wisdom na yun, doon na yun, gusto ko ng ganyang buhay. Yung tipong nagdududa ka pa, yung tipong hihintayin mo pa siya kung saan sasakay pa uwi, kung totoo yung kwento niya. Yes! Kaya lang ako napasali kasi dati dito, dalawa lang yung kwento, siyempre, sumalag mo yung mga kwento. Una, yung classmate ko, na kaedad ko, niloloko-loko ko lang sa basketball, nakabili ng BMW. Sa kaedad ko lang, sabi ko, kahit yung mga tito ko hindi makabili ng BMW sa edad nila. So, anong meron? Anong ginagawa? Pangalawa, yung babae na naka-Toyota Vios. College student, babae, chick. Sinabi lang sa akin, may ginagawa akong tama. Parang bakit ako nagko-commute siya, may nasasakyan. So, ano pa yung duda ko, ano pa yung kailangan ko gawin para magpapagawa. So, magaling sila magsalita. Tandaan nyo kung bakit tayo ko-convince or for the term na nabubudol, kasi magaling yung nagsasalita eh. Yes! What if gamitin natin yung galing ng salita nila para sa business natin na totoong tumutulong sa tao? Yes! No? Yung totoo may bibigyan ng 2%. Yes! Sabihin ko lang kung gano'n ka dyan ng CEO natin. Totoo yun yung sinasabi ni Sir Hardy, yung talagang nagbe-brainstorming kami. Na bigyan nyo yun sa tao, kami, talaga sir. So ganun tayo ka-generous sa mga tao. Tapos, dinagdagan pa natin yung na parang kahit si Elite ay classic at si Advance, pwedeng kumita ng maganda. Yes! Yung totoong magaling mag-speak talaga si CEO. Yun lang yung, ang galing niya sa one-liner. Ayoko kasi na ang wavepreneur, barya-barya lang yung kinikita. Tama! Yes! Pwede yun, no? Yung tipong mas malaki pa sa pay rin yung in-income mo sa sa classic. Yes! Pero wag kayong ma-focus dun tayo sa 20. Kumbaga tulong na yun. Kung sanay ka networking, Yes. sanay ka na networkers for the term, shape on you pag yun lang yung nakakapasok mo. Anyway, so, 7 steps on high impact presentation. Before I start, ma'am, ano po nila? Janica. Si Mentor Janica, Mentor Jan na lang. Janica, Mentor Floyd. Kasi ano kang Mentor
Rainiel. Rainiel. Oh, Rainiel. Opo. Mentor, Mentor Ablaze. Si Mentor Perlin. So, ano para sa inyo yung isang magaling na speaker? Ano meron siya? Ikaw po, para masabi, nakakita na po ba yun na magaling na speaker? Effective. Effective po. Okay. Palakpakan niyo naman, sumagot. Walang kadamot na may preno. Pinapalakpakan. Kahit na, magulang yung nagsasalita, palakpakan natin. Yes, Mentor Floyd is isang effective na speaker. Ay, anong sabi mo na magaling na speaker? Ano meron siya? Ako hindi pa ako nga pag ano talaga yun na Nakakita ng mga bukod sa akin na magaling. Mentor Rainiel, para sa'yo, anong magaling na speaker? Huwag lang yun sa wisdom kasi binibigay naman yun sa mga presentation. Yung para sa akin talagang yung may hindi lang siya nagsispeak para doon sa pera. Nag-speak siya para doon sa gusto niya talaga tumulong. Yun, alam ko yan. Marami ako alam na gusto tumulong eh. Oo. Ikaw, paano sa'yo, Ace? sir sa akin Ano? Siyempre, Sige! ako din sir gusto Oh. ko kasi maging parang magaling na speaker. Yun! Para sa akin. So pag may lagnat ka, hindi ka magaling na speaker? Hindi sir, bali sa akin parang siguro Yung yung totoo na parang, hindi. yung meron siyang nagawa pa, meron siyang nasabi para mapaisip ako ng sobra. Ganun sir. 1 plus 1 equals 4. So, ako kasi, ayaw ko ng speaker na boring. Tama. Ako yung tipo ng estudyante kasi po may ADHD ako. Hindi ko kaya maupo ng 30 minutes sa isang lugar. Nakatayo ako. So, parang ayoko talaga. So, sabi ko, gusto ko maging speaker pero kakaiba. Yung tipong hindi ka aalis, yung tipong kahit maiihi ka, naihi ka na sa upuan mo, gusto mong tapusin yung sasabihin ko. So gusto ko yung ganon. Yung tipong kaya kanyang dalhin hanggang dulo. Yung tatandaan nyo, ang public speaking, hindi siya palagi sa galing. Hindi siya palagi sa technical. Pero kailangan din nun. Mamaya dadaanan natin, iba kasi ang public speaking, iba ang training, iba ang coaching, iba ang presentation, iba ang workshop. So, ito, pag-focusan natin ang presentation. Okay, ready na ba? Yes. Malakpang ayaw. Wait, pusag ako agad. Okay, ready na? Yes. Okay, sa mga nanonood dyan, wow presentation formula, aralin mo lang to, check may madadagdag na wisdom sa'yo. Okay, una, simulan mo sa, letter W. Welcome and greet them with enthusiasm. Pagpasok mo pa lang, ramdam na dapat nila na kung sino ka. Huwag kang mahihiya na pakilala. Hindi ko natapos na yung presentation, ang galing ng speaker namin. Sino daw ito? Pangalan nun? Nabanggit ba niya? Kailangan ma-emphasize yung pangalan mo. Pag hindi na ipakilala na maayos, sabihin mo yung pangalan mo. Kung mahirap i-describe, sabihin mo yung pangalan. For example, ako, Vinci Blodov. Mas gusto kong Blodov yung basa kasi Blodovi pwede. Kasi kaya lang, gusto kong turuan yung mga tao. Depende sa antas ng lipunan yung pagbasa ng ano ko. Pag medyo Blodove ka gano'n, maralita, hindi po... Hindi mo madalas ka sa Paris, gano'n. Pero masarap sa Paris. Hindi po, ako madalas ako mag-Paris eh. So, pag Blodov, kasi ano ko, half. Half Filipino, half amazing. So, so matatandaan na agad yung pangalan. So, pwede mo yung pagpasok mo pa lang, pag welcome mo pa lang, may dating ka na. Di ba? Yes. Yung tipong laruin mo yung pangalan mo, ano yung pwede mo idagdagan ba? Si Sir Kenji, ayan, Pogi, Chinito. Half din. Half, ano pong half, sir? Half Filipino, half American cheaper din. Type din eh. So, welcome mo, kailangan maramdaman muna, kasi ganito yan eh. Tandaan nyo, ang public speaking, para lang din talaga siyang panliligaw. Hindi mo pwede bigay lahat ng point mo. Yes. Hindi pa kinala mo na maayos, tipong hina-handshake mo sila ng non-contact. Okay? Kailangan maramdaman nila. Yung welcoming mo talagang makikilala ka nila. So yung speaker namin, feel yun. Feeling amboy. Yun. Okay? So welcome and greet them with enthusiasm. Next. Ayan, hello. Next. Lumabas mo mo. Ayan, open the discussion by throwing profiling question. So, eto, i-context na natin ito ng wow, na napakilala mo na yung sarili mo, doon pinakilala ka naman ng welcome, pero huwag tungkol sa'yo.
Huwag yung 15 minutes tungkol sa'yo. Yes. May nakita ko na ano na nagpe-present, hindi naman dito. Yung tipong tungkol na agad lahat sa kanya, hindi na niya lang yung product, tsaka yung tipong parang sa kanya umikot yung yung presentation. So, after mo magpakilala, mag-open ka kagad ng question. Ganito ang technique. Pwede mo na itong i-apply sa pagtitable talk. Kailangan mong malaman ano nga ba yung profile ng kausap mo. Meron po ba ditong OFW? Wala. Meron po ba ditong USB? Yung utang sahod bayad? Pagka sahod mo, babayad mo sa utang, ikot lang. Sino employed? Employed? May employed po? Saan po nag-work? Bread talk. Bread talk. Okay, so masarap ang bread talk sa Makati. Di ba maganda yung bread talk ba? Kayo po, si business na naman nagdinegosyo dito, taas kamay. Wait. Yun. Yes. So, alam mo na agad, ano yung mga isa-set mong example? Isa-site mo. Kaya ka nagpo-profiling para alam mo agad yung mga example mo. So, medyo dadaanan ko yung mga employed. Yung tipong, saan po yung lugar niyo, ma'am? Makati po. L'Oreal. Yung tipong mas matagal yung travel time kaysa sa work, ano? yung... ang sinasakyan mo, ano po sinasakyan ninyo? Bus. Bus, hindi FX. Ayan. Makati lang din naman. Makati. Mga taga-kilala ko, taga-Pasig eh. Pasig to Makati. Yung tipong sumaka yung basa pa yung buhok, yung tipong magaling mag-magic, yung kahit gumagano na. May makeup, tapos nung pag-iglip mo, iba na yung mukha niya eh. Pero siya pa rin yun. So, pwede mo ikwento. Nagugulat ka rin sa mga nagtatransform, di ba? Yes. Tapos yung iba na, yung pag-uwi mo, doon ka nakakapanood ng K-pop, yung mga K-drama. So, dahil sa mga profiling question na nakaka-relate, tandaan nyo, ang public speaking is all about relatability. Kahit hindi maganda sasabihin mo, basta nakarelate yan, makikinig yan. Halimbawa, si ma'am, dahil sa Makati, dahil hahanap agad ako ng connection dun sa sinabi niyang example. Gumaan ba ng konti, ma'am, yung loob mo na sinabi kong bread talk, maganda ang bread talk sa Makati. Ito yung mali ng mga networker, dahil for the term, sabi, tinitira natin ng employment, binabanatan agad ng kasiraan. Hindi bang traffic jam, hindi. Bigyan mo munang magandang rapport. Okay? So, nagigets nyo? Yes. Huwag nyo agad atakihin. Oo, alam mo yan, magaling ka, alam mo siraan yan, alam mo i-mindset yan. Pero, hindi siya ganun kagad makakonect. Tandaan nyo, parang ka nanliligaw. Okay? Puriin nyo muna. Okay? So, profiling question, may natututunan so far. Yes. So, kahit magte-table to ka, kahit ano ginagawa mo. Dahil sa teaching na to, nakasampung X ako ng isang buwan. So, hindi, joke lang. Client. So, wala yung asawa kayo, maniniwala yun eh. So, open the discussion by throwing profiling question. Huwag na huwag kayong magsasalita hanggang hindi nyo natatanong kung sino sila, ano ginagawa nila. Pag estudyante, maganda yan. Sa example, bata ka pa lang, kumikita ng mga maganda. Kaya ko naalala, automated na eh, sa akin, na pag may estudyante, ibabalik ko yung story nung nag-start ako na network, yung estudyanteng kaedad ko, meron ng sasakyan. So, nakaralit na agad mga estudyante. Okay? Next. Ano yung una? Welcome. Welcome. Greet them with enthusiasm. Open profiling question. Next is who are you? Who are you? Pwede ka na magpakilala. Kasi, tandaan nyo, ito, sasamahan pa ng konting persuasion. Pag nagpapakilala kayo, sila muna dapat unang magpakilala ng pangalan nila. Okay? So, hello sir? What's your name? Benji. Binchi. So, sino nung alpha, sino nung coordinate? Yung huli nagsabi ng pangalan. So, kaya ito yung second part. Hindi yung, hi, hello, welcome, ako pala si Binchi, ako pala isang, wala. Okay? So, dapat makakilala mo na yung ibang tao. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ni John Maxwell na people will not care if they, people will care for, basta yun na, English yun eh. If they know you care to them. Okay? Dapat, ikaw muna yung may care sa kanila, dun lang lalabas. Kumbaga, may paki ang tao sa'yo pag nalaman nila, ikaw muna ang may paki sa kanila. Yes. Okay? So, tsaka mo pakilala yung sarili mo. So, speaking of, ayan. Ako si Vinci, more than, 2008 ako na involved sa network marketing, so it's been a long time.
And dito ko lang nakita sa ganitong klaseng negosyo na yung mas madali yung matutupad yung pangarap mo sa mas maikling oras. Kasi natry ko na magnegosyo, natry ko ng mag-artista. Alam niyo yung safeguard? Ako yung germs doon eh. Perfect kayo ah. Joke lang. So, may heart din talaga ako mag-artista. Alam niyo kung bakit? Alam ko yung mga go-see. Yan kaya nga si Sir Jonah, medyo nakaka-relate kami dyan eh. So, bakit ko gusto mag-artista? Kasi gusto ko talagang kumita ng pera na hindi mo kailangan mahirapan. Kasi naniniwala ako, pwede kang yumaman na kahit hindi ka nagiging employed. Sorry, I have nothing against with employment. Kaya lang, sobrang thankful lang ako sa mga magulang ko na pag sinabi na kung magtatrabaho ka lang dito sa Manila, sa ibang bansa, ay sa Pilipinas, sa mag-ibang bansa ka na lang. Kasi mga negosyante, lahi po kami ng mga negosyante. Nasa iron and steel business po kami. My dad steals, my mom irons. Tagalogin ka, Tagalogin ko. Sabi niya siya. English. Hindi, ano talaga, nasa agri-industry kami. So, vet-med yung course ko, mom ko, vet-med din, yung stepdad ko, veterinarian din. So, nasa agri-business kami. Tapos lahat kami, yung tita ko may bigasan, tita ko may pituan. So, nakita ko talaga na pwede kang mabilis lang kumita. Tandaan nyo, pupunta ako sa sa mindset eh. So, gusto ko lang i-emphasize sa ganitong klaseng negosyo, pwedeng mapabilis yung pagkita mo ng pera. Yes. But at the end of the day, hindi goal ni Wave na kumita ka lang ng pera. Ang goal ni Wave, mabago yung mindset mo, pananaw mo sa sarili mo. Kasi pwede kang kumita sa kahit anong source. Kaya lang, ang maganda lang kasi sa network marketing, lalo na especially kay Wave, tinuturuan ka talaga dito paano mawak ng pera, paano magsalita, paano mo i-handle yung wealth mo. Yes. Okay? Somehow, yung example ko, napakilala ko yung sarili ko kung sino ako nang hindi nagyayabang. So, ganun ka pwedeng magpakilala. Di ba, kahit pa paano nagka-respeto kayo. Though my mom irons and... So, kailangan nyo pakilala yung sarili nyo. At the end, pag tagal-tagal matututunan nyo paano siya gawin. Huwag kayo mahiya na magpatulong sa amin kasi ginagawa namin to nang may bayan. Etong training na to, palakpan natin CEO may gawa niya. Hindi pa kayo magkasama sa Wave Year 2015 yata. So, galing mag-speak niyan. Yes. Ay, i-debulge ko. Hindi ko magaya, promise. Alam mo yan, may technique yan eh. Pag gumano nyo, papalakpak. Paano nga may isabi mo yung may woo! May ganun. So, parang galing mag-speak ng CEO natin. So, you're in good hands pag nagpaturo ka. Ha? Sabi ko, kahit isa mo ko, hindi ko daw. Okay, so, tingnan nyo, pinakilala ko yung CEO natin, setting an example. Hindi yabang. So, ito kasi minsan eh, sino ito na-imbitahan ka na mag-speak for a school? Wala pa. Ito yung mindset. Akala ko, pag kinuha kang speaker, sasabihin mo agad yung kalayabangan mo, yung mga na-achieve mo, na-receive mo. Hindi pala dun yun. Ang isasabi mo sa kanila, yung natutunan mo, tsaka yung mga failed experiences nyo. Sino dito nahihirapan kang kumonect? Taas kamay. Kahit ano, sa kakilala mo lang, kahit sa public speaking, sino dito hirap kang kumonect? Taas kamay. Sobrang. Alam nyo, kung isang pinakamabilis na way para kumonect, sabihin mo yung pagkakamali mo. Kasi doon kayo nagkakasundo. Kasi may mali din siya. Okay, Kapampangan ka, Tagalog ako, Kristiyano ka, Muslim ako. Pero pag pinag-usapan natin yung failure, magkakasundo tayo. Yes. Embarrassing moment. Kaya nga pag mga bagong tao, kakilala ko, tatanungin ko agad anong most embarrassing moment mo. Pagkatapos ng basag na yung wall nila, makikinig na sa bawat isa-isa. So, gano'n lang. Okay, para naman. Sunod, why are you in MLM? Tingnan nyo, no, by default, nasabi ko na. Nadaanan ko na bakit ako nandito. Sino dito, lagi ako napupunta sa mind reset, sino dito naniniwala ka na bibili yung oras? Taas kamay ng alam nyo na ito eh. Nabibili ang oras. Alam niyo po ba na bibili ang oras? Kung meron ka ng, like, say for example, 3 million pesos, hindi mo na kailangan magtrabaho in the next 5 years. Binili mo na yung 5 years mo ng pagtatrabuhan mo dahil may 3 million ka. Yes. Kaya na yung trabaho sir. So anong point ko? Parang ganito.
Alam niyo po ba, the greatest time waster of all is working on a wrong job. Kasi 80% of the time sa buong araw mo, nasasayang mo sa trabaho. 24 hours, tama? Yes. 8 hours ang tulog. So 8 minus 24, 16. 16 minus 8 hours sa trabaho. Ilan na lang? 8. 8 minus 4 hours na travel time papunta pabalik. 4 hours. So may 4 hours ka lang na spare. Napupunta pa yun sa pagkain mo and everything. Pero isipin nyo, buong araw mo nasayang saan? Or hindi pa na-turn na nasayang, nagamit saan? Sa trabaho. So kung worse pa ang trabaho mo at hindi mo gusto, sinayang mo na yung buong buhay mo. Yes. I'm not saying may maling trabaho, pero kaya lang, kung hindi yan talaga yung gusto mo, may time ka pa para umalis. At isang question lang para malaman ko kung gusto mo dyan o hindi. Sa mga employed na nakikinig ngayon, kung bibigyan ka ng 10 million pesos ni Sir Choi, bibigyan ka ni Wade ng 10 million. Hindi ma'am, iba. Ma'am Janica, tama? Bibigyan ka po ni Sir Hardy, tsaka ni Ma'am Ferlin, ng 10 million. Bukas po ba nasa work ka pa rin? Wala na. Ilawang pala eh. Nag-talk ako sa isang more than 500 teachers. DOST event yata yun. Sa passionate ako maging teacher! Wow! Wala, hindi network related to. More of inspiration lang. Tinanong ko, sino gusto maging teacher? Gusto talaga nila maging teacher? Kami! Ma'am, pag binigyan ka po ng 10 million, teacher ka pa bukas? Hindi na. Kasi, kaya ka napipilitan, parang doon sa pera. Pero halimbawa, LeBron James, bigyan mo ng 10 million pesos yan, o 10 million dollars, bukas kaya basketball player pa rin yan. Basketball player. Kasi nakita nila yung gusto nila. So kung hindi mo ginagawa yung gusto mo, time ka pang umalis. Parang ako, nung na-realize ko sa network bigyan mo akong 10 million pesos, bukas networker, wavepreneur pa rin ako. Yes! Hindi, invest na tayo ulit. Hindi, kasi sobrang sarap Ganon, tandaan nyo Ibig sabihin, tandaan nyo, sabi sa Bible, number your days, you may gain wisdom. Ang problema kasi sa atin, 40 years old na tayo, 30 years old na tayo, hindi pa natin alam kung ano yung gusto natin gawin. Tandaan nyo, binigyan tayo ng free will, gamitin natin yun. Okay? At ano talaga yung gustong-gusto nyo? Kaya namin tayo sa Wave, para bigyan ng tao yung purpose. Gamitin nyo na opportunity sa Wave na kumita kayo ng malaki para hindi na nyo na kailangan magpaalipin sa pangarap ng ibang tao. Yes! Mahirap sa umpisa, kaya lang matagal na tayong nahihirapan. Matagal na Matagal nahihirapan. na tayong nahihirapan! Matagal na nahihirapan. Kasi, tignan nyo sabi ko nga, salary is what you call the bribe for you not to pursue your dreams. Yes! Totoo! Kasi kami naranasan na yung magkatauhan, yung tipong ganito, pansinin nyo, napupunta ako sa Mind Reset para mapunta kayo special training na yun. Yun na lang, gusto nyo yun na lang yung topic ko sa sa April 27 ba? Yes. Yun. Attend kayo doon. Example, bakit ginawa ang employment para hindi yumaman yung tao? Tuwing kailan ang sale? 15 or 30. Ibig sabihin, pag kasahod mo, wala ka ng pera, kailangan magtrabaho bukas para kumita ka ulit. Kailan ang wash day? Friday. Para pwede kang magwalwal, hindi ka nakapasok na bukasan. Yung wash day na kailangan pwede ka lang mag-casual. Hindi na alam niyan, pero yun yung impact noon. Pero kung nasa Wave ka, kahit ano suotin mo dito, huwag nyo lang gahin si John. Pumunta na pero may dalang pero wala yung pera. So, ano pinapoint out ko? Yun yung nagagawa ng MLM. Yun yung nagagawa na. Ano point? Unang-una kasi, nagdesisyon na ako na gusto ko yumaman. Yes. First level ng pagbabago sa buhay nyo is decision making. Hanggat hindi ka nagde-decide, hindi magbabago buhay mo. Magpapalit ka ng lalakarang lugar. Tama. Dito sa Wave, tinuturuan namin kayo mag-desisyon. Yes. Pag nabasa niyo yung post ni CEO natin, binigay na lahat. Sistema. So, si Sir Hardy nga wala ito na to, sasabog na tayo. Right start to. Right start. This is a great start.
Yes! Hindi, wait. Ano yun? So, thankful lang tayo sa kanila lahat. Okay. So, kayo dapat alam nyo ito mismo. Kasi kung dito, kung wala kang deepest why, sabaw ka dito. Hindi mo pagtatanggol eh. Tama. Sabi ko nga, kunin ako sa ABS-CBN. Tagalinis ng bahay ni Kuya. Bukas wavepreneur pa rin ako eh. Ang sarap maging wavepreneur. Yes! Yun! Yes! Sunod na natin. Next. Pa-space na lang sir. Space. Tunog. Dapat maramdaman ng mga nagpe-present, nagkausap nyo. Huwag naman puro ganun, wave. Kumbaga, binibigyan ka lang kayo ng emphasis para mamaster. Again, kung bago ka pa lang, walang masamang mangopya. Tama. Tandaan nyo, kahit si Lord nagsabi na sa paligid mong lagat ng sagot sa problema mo. Yes. Okay. Basahin natin, letter A. Answer and heard concerns while discussing company product and compensation plan. So, since na-profile mo na yung tao, alam mo na yung mga tanong sa isip niyan. Tatagal ba yan? Scam ba yan? Ako lagi kong sinasagot, kung product at ako halimbawa may papayin ako, halimbawa 20K, sasabihin ko sa'yo, alam mo bro, nung nakuha mo yung product na yun, pwede na akong di magpakita sa'yo. Close na tayo eh. Nabigay ko na yung 20K mo eh. Hindi kita na-scam. Tama. 20K na yung bumalik sa'yo eh. Di ba? Sundan nyo? Yes. So hindi na kita naloko in the first place. Hindi tayo katulad ng kumpanya na kulang pa yung product dun sa binayad mo. Pansin nyo? Yes. Tingnan nyo kung paano natin kinumpute yung package natin. Hindi pa natin kinumpute yung free training, yung online, yung website, yung training, ang tawag natin doon, sa inyo iba tawag eh. Basta online system, tracking system. Online tracking system, business kit, hindi natin kinumpute para mag-compensate dun sa package natin. Walang naloko. Okay? Kasi may kapalit din, value for money. Kaya lang, ito pa yung bonus. Pag binenta mo yan, higit pa yung babalik sa'yo. Yes. Plus, may business ka pa. Plus, may free training ka pa na ino-offer namin sa labas ng may bayad. Dito, libre lang. Yes. So, yun yung mga tanong nila. Ano kaya mga tanong sa isip no? Ay, wala akong time. Tandaan nyo lahat ng bagay. So, it's a matter of priority. Diba? Kaya ngayon pag sinabing busy ako automatic, hindi ka lang niya priority. Tama. Okay? So, lahat yan napapanahonanan. Halimbawa, ganito. Sino feeling mo busy ka? Yung totoo, busy ka. What if isasama kita bukas sa Hong Kong, bukas, mga 6 a.m., kailangan mo lang tapusin lahat ng ginagawa mo bago ka makasama. Sa tingin nyo, tapos mo lahat ng ginagawa mo bukas. Bago nagpasok pa yun. Bukas huwag tayo. Yes! Hindi pa rin, ma'am. Ba't gano'n ba kayo yung ginagawa nito? Madaming ano eh. Pero pipilitin mo maging productive sa loob ng maliit na oras. Okay? So it's a matter of priority. Sabi ko nga lang, pag dinideny mo yung network marketing na business, dinideny mo rin yung mabilisang na pag-ascenso ng buhay mo. Diba? So, yan, sabihin mo lahat, pag-usapan nyo, huwag kayong mahiyang magtanong. Pero ganito pag may tanong, hindi pa kasi ito na i-apply, wala pa rin nagtuturo nito eh. Pag meron tanong si client, sabihin nyo after na lang ng presentation, tsaka sila magtanong. Kasi baka madadaanan naman yung tanong eh. Tama. Okay? Bilisan ko na, mag-overtime ako. Yan, ayun, nagawa ng clicker. Yan. Volunteer to share your success or other success story. Huwag kayong mahiya na kahit yung tipo nakatanggap ka ng 1-4 na check dahil nakapag-invite ka ng 2 classic, sabihin mo yun. Success story mo yun eh. Yes. Ito mali ng marami. Kaya hindi ka maging masaya, dinidefine mo yung success base sa definition ng ibang tao. Success is subjective. Parang happiness yan. Halimbawa ako, masaya ako nanonood ako ng mga memes, mga jokes. Masaya na ako na naglalaro ng basketball. Masaya na ako doon. Pero sa iba, kahit anong gawin nila, hindi pa rin masaya. Hindi kasi pare-pareho. Same with success. For example, kung sa tingin mo hindi success na nagdagdagan ka ng 1,400 na income, hindi ka magiging masaya kahit 1 million pa yung madagdag sa'yo. Yes. Let's start from being appreciative. Okay? Foundation natin is mag-appreciate. Kaya tingnan mo, kaya nga yung term appreciate, papalaki kasi siya ng papalaki. Habang nagiging appreciative ka, nag-appreciate ng lahat ng bagay na nakukuha mo. Yes, tama. So, maging aware ka rin.
maraming binabasag na kultura si Wave. Unang-una, hindi tayo nagpa-power dito. Oo. Hindi natin ginagamit yun kasi hindi natin alam kung para saan yun eh. Power, may upline. Lakas, upline. Putok, gano'n. Kuryente, upline. Pwede natin gamitin sa rin kuryente dito, no? Kasi may ground dito. Sino dito na ground na? May ground talaga dito. Hindi. May laptop, yung katabi mo. Cellphone. may ground po dito. Ingat tayo, no? So pwedeng gamitin. Pero sabi ko nga, instead na power, sabihin natin winner. Okay? Winner? Winner. Nawala ito eh. Pero ang culture, pag sinabing wave, sabing winner. Pag sinabing winner, wave. Okay? Wave! Winner. Winner! Wave. Wave, wave, wave! Winner, winner. Iyak yung mga walang ay eh. Kung matanda na, nagwalin na yung pastisa eh. Winner! Wave. Winner, wave! Wave, winner. So practicein natin ha. Ikaw sir, may speaker. Dito pala sa atin, ang kultura natin, pinag-speak natin yung mga distributor. Pero free lang yun ha, free lang yun. Si Mentor Fairly, may schedule yan. Sir, pwede pa kayo magpa-schedule. Free lang talaga, kasi practice eh. Hindi kami natatakot na magkamali yung distributor dito. Yes. Wala namang magaling na nagsimula. Oo. Di ba? Lahat ng nag-bike, nasimula ng natumba. Lahat ng nakagataktan mo. Yes. So, doon ka natututo. Tsaka tandaan nyo, no? Nagiging maganda kasi ang success story dahil nahirapan siya. Tama. Walang success story na maganda dahil tatay ko si Henry si mayaman ako. Hindi na, bye. Pero yung tipong pang 300 na company mo na to, tapos dito ka naging successful, nakaka-inspire. Yes. Di ko makakalimutan, sobrang thankful ako kay Lord dahil ginamit niya yung network marketing na pwede pa lang ang ordinaryong 21 years old makakabili ng Honda Civic. Yes. 21 years old ako nung nabili ko yung first car ko. Hindi pa uso yung F-boy nun. Di ba, Honda Civic pang F-boy. Pero F-boy din ako dati. So, nag-reveal, no? Pero, na-realize ko na, alam mo kung bakit? Kung bakit ko na-receive yung Honda Civic? Kasi hindi ko kayang bumili ng Camaro ng 21 years old. So at least, nakuha ko yung Civic. Yes. Oo. Kasi bakit ko papangaraping makabili ng Camaro? Kasi sa isang company well, matagal na yun, mga 6 years na may naka-Camaro, may naka-Hummer. So, normal na ang Civic, Vios, Mazda 3, yun yung payabangan ng first wave dati eh. So, anong point ko? Yun yung kayang gawin ng network marketing, turuan kang mangarap. Yun yung mga success story. Kung bakit ko pinangarap magkaroon ng kotse, naabutan ko dati, nung mag-network ako, magmamam kami, yung meeting after meeting, tapos itsura na, payat, kalbo, tapos may yosi-yosi, usi pa yosi-yosi nun. Tapos usapan namin pagyaman, pero may pamasahe pa uwi, wala kami. Kailangan namin magbenta ng sabon, para lang may pamasahe pa uwi. Naalala ko pa nun yung yung downline ko, pinag-uusapan natin, saan natin gagamitin yung milyon? Tapos sabay tumunog yung tiyan namin na walang laman. Promise, nagtawanan na lang kami. Normal yun eh. Yes. Sabi ko ngayon, pag networker ka tapos hindi mo naranasan magutom, mapuyat, hindi ka totoong nag-network. Tama. Sabi ko nga, ang totoong itsura ng umahataw, umapahangit, puyat, gutom, Yes. impulse. Hindi pala ako Pero ang point ko, pag hindi mo kasi pinaghirapan isang bagay, wala kang success story. Tama. Sign kasi ang success, senyales na papunta ka na sa success na gusto mo kapag na-struggle ka na. Tandaan nyo, di ba ang pressure, di ba piniga mo yung kalamansi, lumalabas kanina sa loob nila. Hindi lalabas yung potential mo hanggat hindi ka napipiga, hanggat hindi ka nahihirapan. Alam mo sa employment, bakit hindi nagmamature yung mga tao? Routine eh. Yung piga, hanggang doon na lang. Hindi pinipiga ng mas marami. Dito talaga nasasagad ka, hindi ka nare-reject. Mare-reject ka dito. Hindi ka nai-Indian, may Indian ka dito. Hindi kumukonti kaibigan mo. Kukunti na lang. Kukunti kaibigan mo, pero totoo, ang totoong blessing is pag kumunti na po yung kaibigan mo. Yes! Trivia. Magbasa kayo ng Entrepreneur Magazine, Forbes. Sa top 20
na pinakamayaman sa buong mundo, konti lang ang kaibigan nila. Kasi konti lang yung opinion na kailangan nilang marinig. Steve Jobs, 7 lang na tao kinakausap niya sa buong buong Apple na company nila. Bago ka makapasok, kaya may tinatawag na for the term inner circle. Isang trivia kung paano maghanap ng tamang kaibigan. Maghanap kayo ng kaibigan na binabara kayo sa mga bagay na gusto niya. Yes. Huwag yung puro yes man. Kasi hindi kayo makakatulungan mag-grow. Sige, mahalin mo yan. Sige, piliin mo yan. Hindi, aralin mo muna. Eh dito sa atin, ang pinag-uusapan natin, puro ganun. Aralin mo muna yan, tingnan mo muna yan. Yung mga purchasing. Naalala ko dati, nung bago ko bilhin yung coach, ang dami ko tinungan upline, crossline, na bumagsak na maganda talaga Honda Civic. Kaya lang, maganda pala Honda Civic kapag nandito ka sa Manila. Ay pag naglo-long drive ka, pag dito kasi ubus yung gasolina mo. So, marami kang matututunan pag tinatanong mo na yung inner circle mo. So, it's now time for you to make an inner circle. Okay? Yes. Huwag kayong matakot na nakawalan kayo ng kaibigan, sign nyo ng maturity. Tara? Okay. And a story and a challenge and a quotation. So, napansin niyo, nauuna kong ginagawa yung lumalabas. Hindi ko alam kung bakit. Natataon lang. And with a story, challenge, or quotation. So, ang point mo kung bakit ka nagsasalita is para call to action. Bottom line, kung walang take action na ginagawa yung tao, sayang yung pagsasalita mo, in-entertain mo lang sila. Iba ang presentation sa entertain. Parang ganito. Nung nanood ka ng TV, tapos horror, natakot ka, di ba? Pero hindi ka niya tinuruan paano maging matapang. Si Vice Ganda nagpatawa sa'yo, pero hindi niya tinuruan maging masaya. Iba kasi yung entertainment sa ganitong klaseng negosyo. Parang kanina, kontihan nyo yung kaibigan nyo. You're in the right track. Check. Favorite kong sinasabi sa mga tao, ano ba, kayo, tinatanong ko kayo, ilang beses ba kayo na-reject yung linggo na to? Baka pag hindi kayo na-reject, hindi kayo nag-dismiss. Okay? Tama. Ang stepping stone mo talaga dito is rejection. Rejection. Kasi kahit anong gawin mo, mare-reject ka. Tanong, yung bang, nung nare-reject ka, ba alin na nababago tungkol sa'yo? Katawanan ka ng mga tao, nagre-recruit ka, pero at the end of the day, sila rin yung sasabihin, congratulations, nabili mo yung kotse mo, paano ba yan? How? How to be you. Pero kasi nga, sabi ko, wala naman akong pakialam kahit tawanan, kahit i-reject nila ako, hindi naman sila sasakay dun sa Ducati Gold Connect. Yes! Ito talaga So dream ni wife, ito ba? Wala si wife eh. Ang dream ni wife, dahil ko pinangbubulag sa kanya yung dream house niya. Huwag ka mag-wave. Anong choice mo para magkaroon ng dream house? Wala siya nasasagot eh. Kasi si Wave lang kaya makapagbigay nun. Yes! So, ano yung call to action? Ano yung story? Ano yung challenge na gagawin mo? Sabi kahit nga hindi niya mabali yung dream house, at least, nabago siya. Naniwala siya na pwede pala, na kaya pala niya. Isa ang foundation namin dito as a board of steward. Faith and belief. Maniniwala ka ba? Yes. Kasi sabi ko nga, ito, sa mga bagong mentors dyan, bagong pay-in, ang unang-una nyo talagang i-invite sarili nyo. Huwag ka mag-anak nyo, huwag best friend nyo. Attend nyo muna yung sarili nyo dito, i-immerse nyo. Kasi bagong kultura to eh. Yung tipong usapan ng pagyaman, kotse, namimigay. Kasi kung bakit nahihirapan tayo i-absorb, kasi bago pa lang eh. Bago pa lang sa atin na, ay may namimigay pala ng kotse, ay may namimigay pala ng bahay. Kaya hindi ka sanay kasi hindi ka sanay. Tama. Hindi mo nakasanayan yun eh. Halimbawa, hindi normal. Iba yung social norm sa'yo. Ang paniniwala mo, kailangan mong mahirapan para maging successful, which is, requirement yun. Kaya lang, unang-unang unfair ang mundo. Huwag kang magulat na may mga taong yumayaman lang sa loob ng isang linggo, sa isang buwan, kasi ganun talaga ginawa yung mga bagay na yun. Yes. Parang ganito, kung nalululaan ka sa 1 million per month, hindi mo kasalanan yun. Kasi hindi naman ganun yung parents mo. Kaya dito kayo sinasabi namin, ito yung maximum potential income. Wow, ang galing! Pero pa ikaw, hindi mo na rin naman tanggap. Kasi hindi pa sanay sa iyo yun eh. Kami nag-uusap yung mga board of directors natin kanina dun sa loob. May kaya sila. Ang usapan nga namin din yung San Jose del Monte, Bulacan yung development.
Kasi ang ganda magtayo ng mga properties doon, real estate. Tapos ang bagla pala sinabi, nabili na halos ni Manny Villar yung lupa doon. So anong point? Dapat ganun kasanay ka na, yun na yung pinag-uusapan, yun na yung naman ng bibig mong pagyaman. Para kung bigyan ka ni Lord ng millions mo, ready ka na. Yes. Kaya lang kasi, itong gusto ko yumaman. Sabi ko gusto tumira. Hindi ko pa alam. Kahit saan. Sarap mag-drive ng kotse! Anong kotse? Wala pa kung ano yung license eh. Ano? Hindi ka ready. It's all about preparation. Sabi nga, success is when opportunity meets preparation. Ito na yung opportunity. Prepared ka ba? Paano maging prepared? 7 p.m. habit, training, attend, present, reject, check, smile. So, ganon yung siya, ganon. Ito yun. So, pag nag-present ka, i-challenge mo sila, remind them na ang laki-laki ng potential nila. Ako kasi si Sir Jonathan talaga, isa sa mga pinakamagaling na motivator na kilala ko. Yes. Alam, nagustuhan ko sa kanya nung nag-life group kami. Every Monday kasi, pwede kayo umattend, meron tayong life group, pwedeng Bible study, cell group, basta pinag-aaralan namin yung kingdom principle ni God, which is who owns everything in the world. So, sabi niya, nakita na kayo ng puno. Anong pinakamalaking puno na nakita mo, sir? Baliti, sir. Puno ng balete. Saan nagsimula yun? Sa maliit na buto. May puno na dun sa buto na yun. Kaya lang, wala nang matabang lupa na pwedeng pagtaniman para maging puno. So lahat tayo, ngayon tayo lahat dito, seed lang tayo, pero may puno sa atin. Okay? Na pwedeng mamunga. Kaya lang kung hindi ka maniniwala, hindi ka magsisipag, hindi mo tatrabaho, hindi ka magte-training, walang mangyayari. So maraming mixtures, iba-ibang ano yan, ingredient para maging puno ka. Pero ang potential mo, puno. Kasi lahat naman ng puno nagsimula sa buto eh. Tama. Tama? Nakakatawa yung tree, di ba nag-tree planting daw sila, tapos seed yung ano, seed yung sinaboy nila. Dito ang pinatinan nila, buko, gano'n. Yun ang literal na tree planting. Pero tinatawag na rin na tree planting kasi siguradong may puno na dun sa maliit na buto na yun. Kung tinitingnan mo yung sarili mo ngayon na wala ka pang kwenta, hindi mo kaya mag-speak, hindi mo kaya mag-training, seed ka pa lang kasi. Pero ang future mo maganda kasi may puno ka. Yes. Okay? Time ako. Learning so far? Yes. Pwede nyo tandaan, wow wave lang yan. Oopsie. Yan. Next. May ground na naman. Narinig nyo yung gano'n? Spark? Ground yun. Meron dito nun. So kung di ka pa nag-ground, hindi ka pa wavepreneur. Sa mga nasa malalayo dyan, na 10 kayo sa office, pag nag-ground kayo, welcome to the call. So welcome and greet them with enthusiasm. Pagpasok mo, batiin mo agad sila. Yung tipong masaya ka na nasa wave ka. Tandaan nyo palagi, para ma-appreciate mo isang bagay, turing mo palagi na last mo na to. You're always good as your last performance. Yes. Okay, next. Yan. Nag-iingat din si Sir. Okay. Open the discussion by drawing profiling question. Magtanong kayo. Okay. Huwag mahihiyang magtanong. Kung may wave ba dito? Yes! Next! Kung may promo ba ngayon? Huwag mahihiyang magtanong. Kasi monthly may promo talaga si Wave. So, kunin nyo na si, Yes. Okay. Leader speaking pala Sabado. Kayo namin tatawin kung Friday or Sabado. Pero most likely, maging Sabado. Attend kayo dito. Doon mo itanong lahat. Stable ba yan? Computed ba yan? Papakita po namin kahit kausapin nyo yung statistician. Stable po tayo. Okay? Yes. Sadyang hindi lang namin, ayaw lang namin na yung may-ari ang yumaman. Totoo yun. Okay, next! Sir, space. Ayan, why are you in network marketing MLM? Paliwanag mo. Answer unheard questions. Kailangan, kasi minsan, ito yung favorite ko rin natututunan dito sa opisina. Minsan kasi, nagbibigay ka ng sagot sa maling tanong. Sagot ka ng sagot, hindi naman yun yung tanong. Parang ganito, upline ka, bigay ka ng bigay ng support, hindi naman pala yun yung support na kailangan nila. Kailangan nila presence mo lang, hindi naman pala pera. Kailangan pala ng support, pera, hindi naman presence. Kailangan ng support, message lang. Pero sa lahat ng wavepreneur, pag hindi kayo sinusuportahan, huwag kayong malungkot. Kasi naging downline din naman yung upline mo na hindi rin naman sinusuportahan. Lahat nagsimula sa wala, nagsimula sa mag-isa. Okay? Next is,
Volunteer to share your success story. Volunteer meaning ikaw na yung Kasi kapag sinabi mong volunteer, yung term na yun, ginagawa mo siya ng masaya ka. Hindi pong masaya, nakabili po ako ng helicopter dito. Hindi ko masaya, wala impact eh. So, pag bumili ako ng helicopter, lagyan mo pa ng sounds eh. So, next is E. Yan. End with a story or challenge. So, hindi pa to end, meron na akong last note. So, sabihin ko lang, I will end with this question. Masaya ka na ba sa buhay mo? Huwag niyo sagutin to. Pag uwi niyo, tanungin niyo yung sarili niyo. Basta huwag malakas ha. Kaya sa terminal, sino ba ako sa sarili ko? Tanungin mo lang, kasi kung hindi pa, willing si Wade na turuan ka kung paano maging masaya sa buhay mo. Ito lang, hindi namin tinuturo na puro pagyaman lang. Pero masarap po kasi talaga maging mayaman. Masarap po talaga na hindi ka na bondage ng pera. Kaya lang, kung hindi mo alam kung paano humawak ng pera, never ka magiging mayaman. Palaging may kulang. Okay? So, yan, tanongin niyo mamaya, masaya pa ba kaya sa buhay niyo ngayon? Masaya ka pa ba sa akin? Iba yan. Next is, observe monitor. Ito naman yung dapat yung tingnan pag may sasalita kayo. Okay. Unang-una, what happened? Yan, manage mannerism. I encourage you sa mga first time na speaker, trainer dito, tingnan mo yung mga mannerism mo, baka madalas kang mga ganun. Kasi ano tingnan mo rin. Kung ano ginagawa mo, wag ganun ka pa, kasi may ganun ka pa. Okay, pag alam mong speaker ka, suotin mo na yung komportable mong damit. Kasi ako, madalas ko nakita yung sarili ko, pag masikip yung damit ko, ginaganyan ko eh. Nakikita ko na yun, lagi kong ginaganon kasi bumabakat yung tiyan ko eh. Hindi to taba, agoy ka to, bumaba lang. So, wala rin mga OJT. So, manage your mannerism, tingnan nyo, okay? So, huwag kayong mahiya na magpa-coach, magtanong ano ba yung ginagawa ko. Dati may ganun-ganun pa ako eh. Tapos may ganun ako. Ginaganon. So, hanggang sa mawala yan. Pero kailangan lang may magsabi. Pero huwag kang ma-offend pag mayroon nagsabi may mannerism kang ganon. Di ba, Ma'am Ferlin? Okay. Observe blockings. Ibig sabihin, pag nagsusulat ka, ito medyo understandable naman to. Kasi ako kaliwete ako eh, pero madalas akong magsulat na ganon. So, pag kaliwete ka, di mo magsulat ng ganon. Okay. Minsan, nagsasalita ka, nakaharap ka dito. Ma'am, ano po ba yung gusto nyo? Hindi, iharap ka. Okay. Sobrang importante ng body language. So, may tinatawag din na solar plexus. Dapat nakaharap ito sa tao. Pag nakaganyan ka, ibig sabihin, pwede mo akong pagkatiwalaan. Tinong, pag kinakabahan yung tao, nakaganyan. Kasi tinatakpan mo to eh. Di pag ginanong ka, kunwari, lalaki naman, tapos maganunan, uy. Eh di tinatakpan mo, di ba? Kasi iba to eh. Di ba ito yung pinakamahinang part ng katawan? Yung dito. Okay. So, kailangan tama yung blockings mo. Pag nagpatayo ka ng tao, make sure na nakikita siya. Hindi pong tumayo sa'yo lang nakatingin. Tulungan mo, malalaman mo mature yung speaker. Pag yung speaker, yung tumayo, pinapaharap sa mga tao. Willie Rebellion, di ba? Diba? Next, sir. Now to unknown jargons. Huwag kang gagamit ng salita na ikaw lang yung may alam. Halimbawa, taga-probinsya ka. Tayong mga bisdak, no? Diba? Halimbawa, nindot kaayo, gano'n. Iba yung nindot sa Tagalog. Iba yung, di ba yung nindot alam natin? Alam niyo ba yun? Hindi kayo Bisaya part? Oh, di ba sa atin, di ba pag sinabi yung nindot, magaling, excellent, tama ba? Yes. Sa Tagalog, iba yung rinig nila dun eh. So, ingat ka sa mga term na gano'n. Kasi nakinig ako ng training. Na gumamit talaga siya ng nindot kaayo. Sinundot, gano'n. Pero dahil ako, alam ko yun. Halimbawa, mga Ilocano, walang masama pag Ilocano din yung sinasabi mo. Basta ingat ka. Halimbawa, yung mga millennials, G na ba kayo? G. Hindi, ingat kayo sa mga ganun, okay? So, bantayan nyo rin yun. O kaya, parang ako, madalas kasi akong magpalit. Halimbawa, pinaprocess ko pa lang yung thoughts, hindi yung sasabihin ko. Kasi ang bilis ng process ng brain ko eh. Kasi may ADHD na ako. So, parang napuputol yung mga tao. Ano ulit? Alam yan nila Ma'am Fernie, nila Sir Hardy. Halimbawa, tinatawag ko si Melvin, si Adan pala yung gusto kong kausapin.
So, alam ko na yung mistake ko na yon. And dapat, kung gusto mo maging magaling na speaker, willing ka na makorek. Willing ka na ma-expose. Parang ako, kung kilala nyo yung kung mahilig kayo manood ng YouTube, huwag nyo, kung ikaw vlogger ka, huwag mong patayin yung comment section. Sila yung magtuturo sa'yo ng dapat mong i-improve. Pero hindi lahat ng sinasabi nila tama. Pero may point doon sa sinasabi nila. So, ganun din sa atin. Pag speaker ka, sinabihan ka ng mentor mo or ng partner mo, partner, nakabukas yung zipper mo. O kaya, bawasan mo yung pag ganun-ganun. Parang baluga. So, baguhin mo. Okay? Next is, initiate eye contact. Ito yung technique sa eye contact. Laging tingin nyo sa noo. Okay? Tingnan nyo muna sa noo bago tingnan sa mata. Pero ako sanay na akong tumingin sa mata eh. So, dapat make sure na lahat nakikita nyo. Okay? Tingnan nyo, lahat kayo nadadaanan ng mata ko, di ba? Nakagamit ako ng slima ngayon. Yeah? So, initiate eye contact. Importante ang eye contact. Kaya masabi ko ngayon, huwag kayong mahiya na maging onliner. Kasi FaceTime lang eh. Ano ba tawag sa mga Android? Ano tawag sa inyo? Video chat. So sa mga video chat lang makikita nyo na eh. So kailangan eye contact talaga. Kasi yung, di ba, ano yung window to the soul? Eyes is your window to the soul, tama? Yes. Kaya nga pag umiiyak ka, masarap sa pakiramdam kasi nalilinis yung window mo. Yes. Ano naman? Anong connection? Wala lang. Gusto ko lang sabihin. Ang mukha lang ako matalino. Hindi, totoo talaga. Sino dito yung pagkatapos mong umiyak, kumukha yung pakiramdam mo? Umiiyak ka pa rin. Di ba? Sarap. Ang sarap kayo matulog pagkatapos umiyak. Lalo na yung bata ka, yung iyak mo yung So, yung tipong iyak nyo lang. Yung, like yung binabagsak yung wife ko, sobrang mahal niya yung grupo niya, iniiyakan niya talaga. Iniiyakan niya. Pero after nang umiyak, lalaban siya. So wala siyang choice eh. May dream siyang bahay eh. O huwag kang mag-quit, o online ka ulit, BA ka ulit. Wala eh. Andito na eh. Sabi ko nga, kung mag-quit ka kay Wave, at least, sana magnegosyo ka. Pero kung mag-quit ka kay Wave, tapos babalik ka sa dati mong buhay, para mo nang sinabi na binitawan mo na yung pangarap mo. Yes. Di ba? Ang generous ng company, sarap maging distributor. Di ba? Anyway, ang layo na nung sa eye contact. Basta, iyak nyo lang yan. So, hirap ka makatulog, umiyak ka muna. Pasukin mo yung mata mo ng barbecue stick. Okay? Tone of voice phrasing should be adaptive. Meaning, huwag kang mahiya. Atinan nyo yung training na gagawin namin, tuturuan namin kayo maging baliw. Hindi mo gumagana yun eh. Winner! Winner! Wave! Nakalimutan na! Wave! Winner! Winner! Wait! Wave, wave, wave! Winner! Winner! Yun. Kawawa talaga yung walang R. Harsh go for dinner. Okay, tone of voice. Huwag kayong mahiya. Ito, may tuturo pala ako. Sino gusto mong, ito, hanap ko nila Sir Hardy. Sino dito gusto mo lumaki yung boses mo? Yung ibong kahit anong sabihin mo, makikinig talaga yung tao. Sumuko ka na, Eugene. Hindi pong kaya niyong i-modulate. Alam niyo ba magaling ako mag-modulate ng boses? Ganito kasi pag wala kang looks eh, gawin mo sa talent. Hindi, nakakin pareho. Anyway, so, ito technique, paano bumaba yung boses nyo? Diaphragm. Yung empty niyo yung stomach nyo. Yan, yung walang laman. Tapos, Parang yung kilala nyo, ha? so, ganun lang. Mag-bass kayo, mag-bass ng boses. Practicing yun. Hanggang, yung una, hindi ko naman ito alam eh. You should remember. Kami nga pala ang T3. So, practice nyo. Simulan natin. Kasi yung pangit talaga na ang liit yung boses, tapos sobrang ganda dito sa awin! Winner! Parang pinupulit na yero, ginugupit. Nalakanin naman yung ginugupit na yero. Iba pa rin talaga pag modulated. Tandaan nyo, bakit ang ginagawang announcer sa radyo, lalo sa balita, is malaki yung boses,
nagbibigay ng dominance kasi ang lower modulation ng boses. Okay. Tsaka mas mukhang tunog konsensya eh. Di ba sa TV, pag yung konsensya malaki boses, halimbawa, yung konsensya maliit yung boses, huwag mong gawin yan! May gawin din. Sige, gawin mo yan. Hindi. So, practice natin. Next ko na yung, ang dami kong, hindi nyo ako maubos sa ititrain eh. So, practicein natin yung mababang boses. Empty nyo to, empty nyo. Ito dapat yung nagbabibrate. Hawakan nyo yung chest nyo. Yan. Sa mga flat chest, madaling hawakan nyo. Flat earther, tsaka flat chest. So yan. Kailangan nagbabibrate. Huwag nyo hawakan yung chest ng katabi nyo. Mali yun. So, practicein nyo. Ikaw sa handy, kailangan mo rin to. I-train. Kahit babae, pag malaki yung boses, huwag nga lang araw-araw pupuka kang bakla. Sige, practicein nyo. Huwag nga mag-practice nyo. Tandaan nyo lahat yan, may muscle memory. Yung ano natin, yung alam muna natin. Tapos, ito pa isa, pampalaki ng boses. Ito nasal naman, nasal. Kasi mas... Kaya niyo yun. Nung dati hindi talaga malaki yung boses namin kasi nakita ko sa pamilya namin maliliit yung boses eh. So, Practice nyo. Madali lang yun. tonality. Pilitin niyo mabumaba yung boses niyo. Laruin niyo. Ganun talaga. Pero kasi ako, advantage ko na, kumakanta kasi ako. Oo. Tenor ako, tenor. Tenor yung boses. So, observe proper microphone handling, okay? So, since wala pa tayong microphone, the perfect way to handle a mic, pero nga po itong mic natin sa Promise nyo, lalo itong bakal na to, may ground dyan eh. So sa mga hindi nasa live, so overtime na ako. Okay, so ang tamang paghawak ng mic, hindi ganun. Promise, meron ito sa mga MLM company. Yung tipo, bali po, dati lang ako. Kasi gumagano. Ang tamang hawak dito, hanapin mo lagi yung balance. Okay? Kung nasan yung balance, mo siya hawakan. Bakit mo kailangan hawakan? Kasi mo siya malikot ka eh. Kung dito mo siya mahawakan, pag nawala na, tutumba na siya. So sa akin, tinapansin ko, tamang paghawak ng mic. Okay? Tapos, pag alam mong may sasabihin kang maganda, ilapit mo. Kasi mas malakas yung bigay doon sa ano. Tapos pag sisigaw ka naman, ilayo mo. Pero pag may tulog, lasan mo! So walang masamang bumira. Huwag kayong mahiya na laruin yung boses nyo, yung experience. Kasi lahat ng bagay yan, kung gusto mo lang magturo, kayang-kaya ni gawin ni Google yan. Pero kung gusto mo magiging magaling na speaker, lagyan mo ng experience. Yes. So, proper microphone handling. Meron kasi ganun pang humawak ng mic eh. May hawak ng kandila, happy birthday. So, ganyan pa kung iba yung hawak ng mic eh. Diba? May ganon. May ganon. Pinakaayo ko yung ganon. Pero, alam niyo kung kailan kayo pwede humawak ng ganitong mic? Pag nag-video kayo. Ang dami ng laway nila. Pero pag speaker kayo, huwag mo ganyan. Magbe-beatbox ka ba? So, hanapin niyo lang yung gitna. Okay? Pero pag yung may stand, huwag niyo hawakan sa gitna, ah. Hindi gumagana dun yun. It doesn't apply this. Okay? Monitor last R is, next, reason out with gesture. Pag sinabing maliit lang ang pain sa way, ganito lang. Pero malaki yung kita. At kaya ito pa rin lahat ng pangarap niyo. Kayo ang liit ng pain. Yung pangarap niyo, kailangan ito pa rin. Diba? Okay, mag-gesture talaga kayo. Okay? Kaya nga parang sobrang effective. Narinig niyo na ba si President Duterte? Si Yes. PCD.
Di ba may mga nagsa-sign language? Hindi ko alam paano sinasign language pag nagmumura sa'yo. So, kailangan yung i-express yung sarili mo. Kaya nga, yung mga Italian, ang sarap nilang panoorin kasi lahat meron ganun eh. Eto, general language. Sino nagdadrive? Nagdadrive. Yan, nagdadrive. Kahit motor. Di pag nag-drive ka yung... Ano yan? Isipin yung bobo mo. So, di ba? Yung gesture, di ba? So, kailangan importante yung gesture. Yung pag nagdadrive ka, pero hindi pwede sa bike yun, matutumba ka. Okay, so kailangan meron kang language, pero hindi naman lahat. Hindi sa lahat ng oras, kailangan mo mag-sign language. Hindi, pili ka lang ng point na gusto mo. Okay? Pag gusto mong diinan, yan, gumanyan. Yan, ayan, si Lacer, magaling, may siyang gumanon. So, ingat lang din. Depende yung gesture nyo sa room level. For example, ako, everyday, nung active ako sa speaking, binivisualize ko palagi paano pag mag-talk na ako sa Araneta. Hindi ko alam kung kailan mangyayari dahil hindi pa siya nangyayari. Pero nasubukan ko na mag-talk sa Sky Dome ba yung nandito sa Trinoma? Sa ano? SM North? Sky Dome. Sky Garden. Sabi Sky Dome. Yung kaya dito. Araneta Coliseum pala yun. So, Sky Garden. Nakapag-talk na ako doon. Nakapag-train sa Manila Bulletin. So, maraming tao. So, since hindi na nila ako maririnig, yung yung kilos ko sobrang laki. Lalo na siguro pag nasa Araneta na tayo, tapos milyonaryo na agad yung mga unang naniwala kayo eh. Yes! Nagulat kayo yung bagong sali yumaman naging milyonaryo. Bigyan ko lang po ng trivia sa matatagal ng networker. Yung mga tinitingnan lang pangalan sa kumpanya, sila yung una nung nagsisimula pa lang yung kumpanya. Yes. Tapatin natin, di ba? Sila talaga yung una eh. Low first. So, kayo na yun. Yung Yes. tipong million, kanina yung nasa harap. Dool kaayo. So, pag nag-sign, kahit pa isama mo na. Parang ganito, nanonood na ba kayo ng theater? Yes. May nag-theater ba ng ganyan lang? Wala. Di ba talagang lumilipad po scene gano'n? So, reason out with gesture. Kailangan may gesture. Huwag ka mahiya. Okay lang na, for the term, lahat ng kilala ko speaker na magaling, OA. Pag kaya nilang i-expose, kaya nilang gamitin. Kaya ako mas gusto ko yung lapel mic. Mas kaya mong gawin lahat. Mas naipapakita mo kung gano'ng powerful yung mga gestures niya. Ready na kayo? Yes! Excited na kayo? Yes! Okay. So, basahin niyo muna isa-isa Monitor. ng malakas. Monitor. Nang sabay-sabay. Monitor. Manage your mannerism. Observe blockings. No to unknown jargons. Initiate eye contact. Tone of voice and speech should be adapted. Observe proper microphone handling. Reason out of gestures. Yan, ganito. I-apply natin pa sa table talk. So, tina-table talk mo siya, ipaliwanag mo ganun. Tapos yung tinuro ni Justin Peñon, yung 3 combo, 3-8 combo ang ngiti, eyebrow flash, tsaka nod. Ang ganda ba? Diba? Eh, pag umaten kayo doon, sobrang, hindi kayo doon, no? Ang dami ng speaker na binigay sa inyo ng libre, no? Bayad sa iba yun. Yes! So, lagi. Ito lang, try nyo to. Hindi nyo pag kakilala nga na prospect kayo na umusakan, hintayin nyo agad yung mga ganun. Nakatakot eh. Tsaka so, iba naman yung ganyan, para namang magnanakaw eh. So hindi ito na nakawan eh. Gusto nyo mag-joke muna, ang dami kong joke eh. So hindi na nakawan na. Nag-jake, tas nakawan. Unang nasasaktan yung mga employee eh. Kailangan ko na naman mag-leave. Nakuha na naman yung SSSID ko. Di ba? Yung unang yung problema. Anyway, so dapat magaling ka, kaya mong kumunik agad, easily. Okay, so example, ngayon, call to action. Paano nyo ito itatranslate? Ano sa tingin nyo yung kailangan yung, bago yung natutunan na kailangan nyo i-apply? Ano sa iyo, sir, sa tingin mo? Yung sa natutunan sa pinag-usapan natin, ano yung sa tingin mo kailangan mo i-apply agad?
ang i-apply ko, siyempre yung sarili ko muna. Kailangan ko i-master ko aspect of all learnings. Yes. Ikaw, Sir Mentor Rainiel. Ano sa tingin mo, favorite mo na dito na lang sa monitor? At dyan sa monitor. Ikaw muna po, Sir. Mamaya na. Siyempre yung initiate eye contact yun. Nahiya ka. Oo. Kasi pag tumingin sa'yo, baka iniisip ko, may love to eh. Yes! Ikaw, Mentor Rainiel, ano sa inyo ang sa tingin mo kailangan mo i-improve dito? Bago sa akin pa yung R, reason out with gestures. Yan, Kasi, importante yan. medyo kasi sanay din po tayo mag-talk. Pero yung reason out with gestures, medyo bago po siya. Alam niyo po ba ang isang public speaking workshop na effective is minimum 5,000 pesos? Tuturo lang namin ng libre na naman sa susunod. Yes! Ma'am Janica, Sir Floyd, ano yung sa tingin niyo pwede niyo i-apply sa inyo, sir? Yung sa akin po is yung tone of voice and pacing should be adapted. Kasi for me kasi Ano po ba yung position niya sa manager? manager? Sometimes kasi, yung sa akin, normal lang yan, pero feel ng iba is galit na ako. Which is yun dapat kong i-apply. Na i-improve ko. Alam niyo po technique dyan, simulan niyo ng pagalit lahat. Hindi, okay lang ako eh! Kaya sanay na sila, sa mga bago, sabihin lang ng mga Ganyan tao, talaga si sabihin nila, mga- hindi pa galit yan. Nakakatakot. Normal pa lang yun. Tanungin po natin yung part. Ano joke? So, alam niyo po ba, technique na, dahil sa tonality na madaling ma-expose yung mga lalaki. Pag nagsisinungaling ang lalaki, tumataas yung boses. Minsan. Tumatawa. Sino na naman to? Sino? Di naman ko kilala ko! Sino naman to? Di, yun yung nag-pain kanina eh. Nag-pay! Prospect to! Sal, ikaw, anong kailangan mo i-apply? Ang tingin mo? Or bagong natutunan? Saan siguro yung pagkaiyain ko rin minsan. So, siguro yung eye contact yan. Yes. Ikaw, mentor Ferlie, na magaling din na speaker. Ano lang, yung known to ano yung jargons. Kasi minsan yun nga, parang may mga words na, nga pala hindi sila makakasabay. Lalo na sa pag taga-Cavite ka, no? Mga Calabarzon, malalalim yung Tagalog. Hindi lang din na, yung ano, mga words minsan sir na parang expression mo, tapos biglang hindi din nila magigets. Halimbawa, yung ano, sa ibang kumpanya mo, sinasabi may waste to earn, gano'n. Basta yun na yun. Ikaw, Palos, mentor, wag mo sasabihin, Evans. Evan. Ewan po. Siguro yung ano lang po. Yung totoo. Observe proper microphone handling. Ayun, proper. Kasi usually yung... Basta pagdating mo dito, hawakan mo agad yung mic. Practicein mo lang. ano yung paghawak ko kasi yung parang kakanta ka ba? Ay, naku, ganun mo. Kayo sir, wala kayong naabutan. So anything you learn, palakpakan lahat ng may natutunan. Sa end is, okay, kung nahihiya kang mag-talk, ibig sabihin nahihiya ka na magbago yung buhay. Yes. Kasi lahat tayo may magandang storya sa buhay. Huwag niyong mahiya ikwento kasi lahat yan blessing na Lord. So maraming salamat po. Thank you for watching. Hey, wait, buo na ang pangarap mo. Ikaw na lang. Oh! Kulang!